Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa sanhi ng pagkalihis sa intelektual. Kaya po binanggit po natin to kasi nga maraming sa panahon natin, yung mga kapatid natin mga Muslim, nalihis po ang kanilang pag-iisip, kanilang mga kaisipan. Kasi nga nakakatakot yun. Ang iba nagiging agresibo, ang iba naging violente, na hindi naman dapat gawin ng mga Muslim na nagpapakabanal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang pagkalihis ay minsan ay pupunta po yan sa kaguluhan na hindi natin maisip na sobrang laki na palang kanilang mga nagawa. Kaya po mga kapatid sa Islam, tayo pigilan po natin ang pag-agos ng kasamaan at terorismo kasi nga epekto to ng mga pagkalihis nga na sa intelektual. Kaya ang kasaysayan ng mga Muslim, alhamdulillah, buhay na buhay at mayaman sa salaysay. Kaya ang mga panirang ideya o panirang mga kaisipan at maling mga paniniwala at mga samang pananaw ay dapat natin po yan na itapon o ilihis, itapon o itanggi kasi nga wala po yung tamang maibunga na tama. Kaya mga kapatid sa Islam, kapag merong ganon, ayusin natin kaagad ang ating pananaw, ang ating mga ideya tungkol sa mga pangunahing isyu. Tulad sa pagkalikha, prinsipyo sa pagwakas, mga misyon, mga mensahe, at mga layunin na dapat nating maunawaan. Kasi nga ang pag-ayos sa ugnayan ng mga tao at pagitan nila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka-importante po yan. Kasi nga kapag inayos mo pa yan, ay maging maayos rin ang mga ugnayan mo sa mga tao. Kaya ang epekto talaga to pagkabaluktot. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, dahil sa kanilang paglabag sa kasunduan, sila ay aming isinumpa at ginawa naming matitigas ang kanilang mga puso dahil binaluktot nila ang mga kataga sa kinalalagyan nito at kinakalimutan ang mga isang bahagi ng anumang ipinaalala sa kanila at makikita mo pa rin ang mandaraya mula sa kanila maliban sa ilan sa kanila. Kaya't patawarin mo sila at ipagpaumanhin sa katunayan minamahal ng Allah ang mga nagpapakabuti. O mga kapatid sa Islam, ang mga nagpapabaluktot dyan, lalo na sa mga kaisipan ng mga batang Muslim, ay dapat natin yan, ayusin. Kasi nga, malilihis talaga ang iyong kaisipan. Kaya, encourage natin yan sila. Kaya kung magbalik loob sila, ay patawarin natin. Kasi nga, alam naman natin si Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya po ang mga nagpapakabuti. Hindi naman po tayo perfect. Minsan, nalilihis din tayo sa tamang landas. Kaya, alhamdulillah, pasalamat po tayo. May mga naggagabay sa atin. Nagtatama ng ating mga kamalian. Mayroong nagpupuna. Yun, tatanggapin po natin yan. Kasi nga sila, ayaw nila tayo malihis. Ayaw nila na maligaw po tayo sa tamang kaisipan o tinatawag nating intelektual. Kaya alam po natin yan ang mga masasama. Yun po ang katotohanan. Kasi nga kapag nalihis ka, mapunta ka talaga sa pang-aapi, mapunta ka sa maling pamamaraan, sa pagkalabis at pagpapabaya. Kaya ayusin talaga ng mga Muslim. At ang mga halimbawa ng pagkalihis, mga kabisista, bigyan ng example, ang mga ateismo. Hindi sila niniwala sa pagka-Diyos. Na Allah subhanahu wa ta'ala, mga ateismo, walang Diyos. Tingnan nyo. Kasi nga nalihis sa kanilang kaisipan. Sabihin na sila raw mga matatalino. Subhanallah, dapat
ano lang tayo, mga 5 senses lang. Kung hindi maano ng 5 senses, ibig sabihin, hindi totoo. Subhanallah. Ano mga utak nila yan? Hanggang masabi nila, walang Diyos. Tapos, isa sa mga paglihis, katulad nito, mga nagmurtad. O mga umalis sa Islam. Yun, nalihis naman kaisipan nila. Katulad na lang na sabi nila, nanalangin ako kay Allah, hindi pinakinggan. Pero kay Jesus Christ, nanalangin ako, tinanggap ka. Subhanallah. Hindi nila alam, pagsubok yan. Kaya nalihis siya, yun, naging murtad. Tapos, example pa, mga nagtampal kay Allah. Yun, delikado din yun. Kasi nga, mas marami raw Diyos, mas maina o bilang sakit sa ulo. Hindi nila alam, pagkalihis po yan sa kaisipan. Tapos, ang iba naman, pag halo-halo, ito, mas malupit. Kasi nga, maging ano na tayo, united tayo. Yun, nalihis din yung alam naman po natin, ang masama at ang kabutihan, hindi pwede yan ipagsama. Dapat nakabukod yan kasi nga sa paraiso, nakabukod ang mga taga-paraiso, nakabukod din ang mga taga-impyerno. Tapos sa mga pagkalisyo ng iba, mga naging terorista. Naging ano sila, violente. Kaya ito, mga kapatid Islam, iwasan po natin ang pagkalihis. Kasi nga, napunta talaga yan sa kaguluhan dito man sa mundo o sa kabilang buhay. Sinabi ni Abu Sufyan bin Asyab, kawaan nawa siya ng Allah, ang mga pinagmulan ng bid'ah sa akida ay mula sa Khawarij at Rawafid o Shia at Qadariyya at Murji'ah. Ibig sabihin na sinabi na dito mga kapatid sa Islam, kasi sila, mga Khawarij, mga Rawafid, Murji'ah, mga nalihis po yan sila sa paniniwala. Kaya ito ang nakakatakot kasi nga dapat nasa tamang pamamaraan ka lang. Dapat ang Quran at ang hadith. Kasi mawala talaga sa isang Muslim ang akida na tama. At ang pagkalihis din mga kapatid sa Islam, pagkalihis sa moral at sa tamang pag-aasal. Kaya mga kapatid, nakakatakot yan. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, katotohanan ang Allah ay hindi nagpapatawad sa sinumang tumatambal sa Kanya at Kanyang pinatawad ang bukod rito sa sinumang Kanyang ninanais. At ang sinumang tumatambal kay Allah ay tiyak na nagagawa ng isang napakalaking kasalanan. Tingnan nyo mga kapatid Islam, kung iisipin mo, kapag ang tao nalihis sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya akalain na nakagawa na po siya ng napakalaking kasalanan. Kaya dapat magbalik loob ka kagad sa Allah, na sambahin mo siya nag-iisa. Huwag ka nang yan. Dapat humingi ka kagad ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At minsan mga kapatid sa Islam, ang tinatawag sanhi rin ng pagkalihis sa intellectual ay sobrang kahirapan at walang trabaho. Ito nakakatakot din ang isang Muslim na nasa kahirapan at wala siyang trabaho. Ito napakaano to kasi nga minsan malilihis ang edukasyon, ang trabaho, sa panlipunan at pagkalihis sa pag-unawa. Ito nakakatakot kasi kaya nga mga kapatid sa Islam, hanap talaga tayo ng mga trabaho. Kasi nga kapag magtampay ka lang sa bahay mo, malilihis talaga ang iyong kaisipan. Kaya hindi pwede yan, dapat magtrabaho. At huwag mong isipin, kahit mahirap ka lang mga kapatid sa Islam, basta mayroong trabaho insyaAllah. Kahit kakunti lang yung kinikita, ay insyaAllah gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta isipin mo lang na kumita ka ng halal. Huwag mo isipin kahit yumaman ka, malaking kikitain mo. Kung haram naman, wala rin yung pagpapala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatawag natin barakah. Walang pagpapala, walang blessing dyan. Kaya sayang na, kaya para hindi malis ang utak mo, kaya kumita ka kahit halal. Kahit kahit walang yan, si Allah subhanahu wa ta'ala, alam naman po natin na papalaguin niya po ang kinita mo galing lang sa halal. Kaya ang mga isa sa mga sanhi rin ng mga pagkalihis mga kapatid sa Islam ay maling edukasyon sa relihiyon.
na laganap sa lipunan. Ito nakakatakot kasi nga sa ating lugar, hindi na halos tinuturo ang relihiyon. Tinuturo na kaagad mga science, mathematics, kaya wala poong tamang ugnayan sa Diyos. Kaya dapat talaga sa mga sa school o sa bahay, ituro talaga ang relihiyon. Ituruan mo ang anak mo na masambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Turuan mo ang iyong anak na mahalin nila si Allah ng lubusan. Kaya ang first love natin dapat, hindi mga ano mo. Dapat si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magulang mo, hindi anak mo, hindi asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, billah. Kahit mga haram, hindi ginagawa mong first love. Dapat unahin mong first love mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ginawa mo yan, tsak, hindi ka talaga malilihis sa tamang relihiyon. Allahu Akbar. Kasi nga, kung minahal mo si Allah, mamahalin ka ng Allah. At kung mamahalin ka ng Allah, tatawagin niyo si Jibril. Sabihin sa mga anghel kasama niya, mahalin niyo ang tao na yan. Tapos, ibababa yun sa lupa. At mamahalin siya, tatanggapin siya ng mga tao dito. Allah. Ganun lang pagmamahal ni Allah. Kaya dapat ang first love mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan sa isang Muslim na magpakabuti at ayusin talaga at ikaya. Tapos isa sa mga ang sanhi rin ng pagkalis mga kapatid sa Islam, ang maruming paligid. Kaya dapat sanayin sa isang Muslim na maging malinis. Linisan niya po ang kanyang kapaligiran. Tapos ang isa sa mga sanhi rin ng pagkalis kapag umanib ka sa mga taong ligaw. Tulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, iyon sapagkat katotohanan si Allah hindi papalitan ang biyaya ng kanyang pinagkalooban sa mga tao hanggang babaguhin nila ang nasa kanilang mga sarili. At sa katunayan ng Allah ay nakakarinig ang maalam. Tingnan nyo, sinabi ng Allah. Kung hindi mo bago yung sarili mo, hindi mo rin mabago ang kapaligiran. Kaya huwag kang sumanib sa mga ligaw. Huwag kang sumanib sa mga nalihis. Ayusin mo sarili mo. Baka hindi mo alam, ikaw pa pala dahilan na maging mabuti sila. Maging matuwid sila sa tamang relihiyon. Allahu Akbar. Ganun ang isang Muslim. Kasi nga babaguhin talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, isa sa mga sanhi din ng pagkalis mga kapatid, ang pag-aapi at pagpapahirap sa mga pang-aapi ng politika at pagpapahirap sa mga nangangaral. Kaya ito isa sa mga huwag nating, kung example meron na tayong posisyon, huwag nating apihin ang mga tao. Kasi kung inapi mo yan sila, kawawa naman. Wala naman nga silang magawa. Nasa posisyon ka, tapos aapihin mo pa, kawawa naman. At lalo na papahirapan mo pa ang mga nangangaral ng tama. Kasi nga, yun ay isa sa mga kasi nga sa Islam, bawal pong opinion. Oo, malaya tayo sa kaisipan. Pero wag mo namang pahirapan ang mga ngaral. Kasi nga sila, wala ka namang dyan, issue mga ngaral lang yan sila ng tama. At imali ang mga mali. Tapos aapihin mo pa. Kaya ito isa sa mga isa sa mga sanhi rin ng pagkalis mga kapatid sa Islam, ang patong-patong na kamangmangan o kawalan ng pag-unawa sa relihiyon at sunnah. Kasi nga kapag wala kang ganon, ay maliligaw talaga ang tao. At tulad sa nabanggit dito sa hadith na inulat ni Abdullah bin Amr bin As na aking narinig kami sa hero ng Allah SAW na nagsabi, katotohanan hindi kukunin ng Allah ang kaalaman ng pursahang pagtanggal mula sa mga tao, ngunit kukunin niya ang kaalaman sa pagkamatay ng mga maalam hanggang walang maiwang maalam at gagawing pinuno ng mga tao ang mga mangmang. At kung sila'y tatanungin, magbigay sila ng patwa na walang kaalaman, kaya sila ay naligaw at nakapagpaligaw. Isinalaysay ni Bukhari at
Muslim. Kaya udubila mga kapatid sa Islam, ito ang nakakatakot. Kaya kung merong sani, meron ding bunga. Ang bastang bunga, ito nakakasakit mga kapatid sa Islam. Ang bunga, isampol ng bunga dito, ay pagkuha ng testo na hindi alam na hangarin at katwiran. Ito mga nakakatakot. Bunga to. Ang pagkaliis. Kukunin mo ang mga stalata, tapos wala ka namang hangad, wala ka namang katangian, wala namang ano, walang katwiran, walang kaalaman. Yun nakakatakot kasi nga maliligaw ka talaga sa tamang landas. Tapos ano pa, ang pagkaliis din, ang pagtatakpir mo sa ibang tao, sabi mo hindi ka Muslim o kafir ka, yun nakakatakot yun kasi nga paglihilihis yun. Tapos isa sa mga bunga rin mga kapatid sa Islam, ang ano mo lang, pag-asa mo lang sa isang talata, yun lang ang nakastick ka lang doon. Audubillah. Tapos isa sa mga ano rin, pagsusubra, paghihigit sa mga batas na hindi naman dapat higitan. Kaya nakakatakot yung mga kapatid. Kaya ito isa sa mga dapat natin iwasan. Tapos isa sa mga ano rin mga kapatid sa Islam, hanggang dito na lang po. Sana meron kang natutunang aral para malayo tayo sa pagkalis. Dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.